Lunch break na. Ano man po ang inyong ulam ngayong tanghalian o kayo man ay nag-aayuno o nagfa-fasting, gaya po ng ginagawa ng mga kababayan nating Katoliko ngayong Semana Santa, samahan niyo po kami para sa isa na namang oras ng kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Ako po si Ram Simbahon sa pagsisimula ng Semana Santa nitong nagdaang linggo ng Palaspas o Palm Sunday ay muli po nating masasaksihan ang ilan sa mga gawi o practices na naging bahagi na ng tradisyon at o pananampalatayang Pilipino. Mamaya ay pag-uusapan po natin magkaiba ba ang tradisyon at pananampalataya o yung tinatawag na faith. Ayan, sali po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating Share Mo Yarn Question of the Day na napakaraming nagpadala ng mensahe po sa ating Facebook page. Ang ating pong tanong ay, anong pinagkakaabalahan mo o ng inyong pamilya tuwing Semana Santa? Ayan, habol po kayo. Babasahin po namin yan mamaya. I-post po ang inyong mga katanungan, komento, suhestyon, pati na rin ang inyong mga pa-shoutout and greetings sa comment section ng ating Facebook Live. At babasahin po namin yan mamaya bago matapos ang ating programa. Tayo po ay sabayang napakikinggan sa dzup.org at napapanood po sa Facebook page ng DZUP. Nagninilay ka man sa inyong mga bahay o nagbabakasyon kasama ang inyong mga mahal sa buhay, kayo man po ay nagdarasal o may balak mamasyal ay iniimbitahan po namin kayong sumali sa ating kwentuhang pinamagatang mga tradisyon at pananampalatayang Pilipino tuwing Semana Santa, saan at paano nagsimula. So yan nga po, no? So sa pagtuntong po ng Palm Sunday o Linggo ng Palaspas, ito po ang hudyat ng Holy Week o ng Semana Santa. Ang panahon po ng Kwaresma o Lenten season ang itinuturing na pinakasagradong panahon ng halos 79 na bahagdan o 79% ng mga Pilipinong Romano Katoliko. Ang panahon ng Kwaresma ay nagsisimula po sa Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday, at tumatagal po ito ng 40 days o hanggang Huwebes Santo bago ang misa ng huling hapunan. Sa Pilipinas, higit na nabibigyang halaga at kabanalan ang panahong ito dahil sa mga samut-saring relihiyosong aktibidad tulad na lamang po ng mga kumpisalang bayan, recollection at retreat. At kagaya nga po ng aking binabanggit kanina, ang pagsapit po ng Linggo ng Palaspas o Palm Sunday naman ang hudyat ng tinatawag na Holy Week o Semana Santa. Tampok sa iba't ibang bahagi ng bansa tuwing Semana Santa ang mga tradisyong Pilipino gaya ng pabasa ng pasyon, senakulo, gayon din ang bisita iglesia o ang pagdarasal sa iba't ibang mga simbahan. Samantala, sa ilang mga lugar, partikular po dyan sa Pampanga, tuwing Biyernes Santo ay nakaugalian na rin ng ating mga kababayan ang pagpipenitensya, gayon din ang pagpapapako sa krus na para sa kanila ay isang uri ng pamamanata o paraan ng pagtitika sa mga kasalanan. At makalipas nga po ang 6 na linggo ng panahon ng Kwaresma, buong sigla at kagalakang ipinagdiriwang ang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay o Easter Sunday na siyang pinakamahalagang kapistahan sa liturhikong taon ng banal na simbahang Katolika. Sa pagkakataong ito'y pag-usapan po natin sa lenteng kultural at espiritual ang mga tradisyong Pilipino tuwing Kwaresma at Semana Santa. Paano nga ba ito na ipapasa-pasa sa bawat henerasyon at batid pa rin po ba ito ng mga kabataan ng kasalukuyang panahon? Ayan. So sasamahan po tayo ng isang propesor mula sa Department of Anthropology, UP Diliman. Siya po ay eksperto sa Cultural Anthropology at humawak na rin po ng mahahalagang katungkulan sa mga nakalipas na taon, kagaya po ng pagiging chair ng Anthropology Department, Associate Dean ng College of Social Sciences and Philosophy o CSSP, at Vice Chancellor for Community Affairs po ng UP Diliman. Kasama po natin live dito po sa DZUP Studio, Professor Nestor T. Castro. Magandang araw po, Prof. Nestor. Welcome po sa UP atin to. Magandang araw din sa iyo, Ram, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan, at kasama po natin sa Zoom naman ang kasalukuyang in charge of liturgy ng Parish of the Holy Sacrifice na matatagpuan po sa loob ng UP Diliman Campus.
Siya po ay nagtapos ng BS Community Development noong 2004 dito po sa UP Diliman at kumuha po ng MA Units in Philosophy sa Ateneo de Manila University at MA Units in Theology sa Loyola School of Theology. Magandang araw at welcome po sa UP atin to, Brother Mark Puruganan. Brother Mark, good afternoon po. Magandang araw rin po sa inyong lahat. Magandang araw, Ram and Professor Castro. Ayan, sige po, simulan po natin yung ating talakayan. Siguro po, una ko pong tanong muna ay kay Professor Nestor. Siguro sir, let's define po muna, ano po ba yung pagkakaiba sa pagitan ng tradisyon at faith? At dapat po ba itong ginagamit interchangeably? Sa akin palagay, magkaiba ang dalawang ito, no? So ang tradisyon ay ang mga aktibidad at gawi ng mga tao na paulit-ulit na ginagawa sa magkakaibang henerasyon. So ito ay ginagawa ng mga Pilipino ngayon halimbawa at ginagawa rin ng ating henerasyon ng ating mga magulang, henerasyon ng ating mga lolo at lola. So nagpapasalin-salin ito. So maaring tulad ng tradisyon na pagpipiesta, o sa UP, meron tayong lantern parade. Ito ay mga tradisyon. Marami mga Pilipino hindi alam bakit ito ginagawa, pero sinasabi nila, ay kasi ginagawa ng aming mga kamag-anak noon pa, kaya pinagpapatuloy namin. Pag pananampalataya naman, so nagmumula sa mga sariling paniniwala. Maaring kanyang paniniwala ng kanyang pamilya, na dahil sa may kinalaman ito sa espiritualidad o relihiyon at ginagawa niya ang mga bagay na ito dahil sa kanyang pananampalataya nga, ano? May mga pagkakataon na nagsasalubong yung dalawa. Okay. Pero may mga pagkakataon ding magkahiwalay ito. And ito po, Professor Nestor, so hindi po siya dapat ginagamit interchangeably or pwede naman siyang gamitin po, no? Lalo na yun po yung konotasyon ng marami sa atin. Siguro depende sa konteksto, no? Kasi ako bilang isang antropolohista, isang nag-aaral tungkol sa kultura, so ang interest ko ay kung paano nagpapasalin-salin ang ating mga paniniwala, including ang ating mga pananampalataya. So mas bibigyan ko ng pansin yung tradisyon. Pero siguro kung na maitatanong natin kay brother dahil mas expertise niya, forte niya ang tungkol sa pananampalataya, maaring sa kanila iba naman ang konteksto ng gamit. So, depende talaga sa konteksto. And Professor Nestor, before ko po ipasa po kay Brother Mark, ito po, yung Pilipinas, alam naman po natin, Prof. Nestor, so mailalim po siya sa napakaraming serye ng mga colonizers o mga kolonisador, yan, mga Kastila, Hapon, Amerikano. Nakaapekto po ba ang mga ito sa paghubog ng mga tradisyon at o pananampalataya ng mga Pilipino? Definitely. Sa katunayan, marami sa mga paniniwala sa Semana Santa, merong nag-uugat sa kulturang Pilipino kahit pa dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas. Pero syempre, nung tinanggap ng maraming Pilipino ang Kristyanismo, syempre ang pinaka panglabas na anyunan nito ay mula sa dinala ng mga praile, ng mga Espanyol, ano? Pero na-transform pa ito sa pananakop ng mga Amerikano at hanggang sa kasalukuyan kasi ang kultura naman patuloy na nagbabago. So pansinin natin ang kulturang Pilipino medyo tinatawag naming syncretic o may pagkakahalo-halo ng iba't ibang source. Nabanggit mo kanina may nagpepenitensya tuwing Biyernes Santo. At meron namang naghahanap ng Easter eggs tuwing Easter Sunday na hindi naman hindi naman dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas. So, ang mga Pilipino namimili ng iba't ibang practices mula sa iba't ibang kultura at para sa kanila kung ano ang maaari nilang ilapat sa kanilang mga paniniwala ngayon, ganun ang ginagawa ng mga Pilipino. Ayan, so bunga po ito ng mga pinili po no ng ating mga kababayan na nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon yung ating mga ginagawa tuwing Semana Santa po at saka tuwing Kwaresma or Lenten season. So dakuan naman po natin si Brother Mark. Brother Mark,
pwede po ba nating pasadahan ano-ano po ba yung mga gawain or activities ng ating simbahan, particularly po ng parokya, sa mga ganitong panahon po ng Lenten season hanggang sa pagtungtong po ng Semana Santa? Go ahead po, Brother Mark. Thank you, Ram. Ram, siguro to contextualize yung mga celebrations natin ngayong Semana Santa at gayon din nung nakaraang Kwaresma, mahalagang simulan natin dun sa pinaka-importanting pagdiriwang. Yun yung tinatawag na Paschal Triduum, no? 3 araw ito. Ito yung Huwebes Santo, Biyernes Santo, at yung pagdiriwang natin ng Sabado de Gloria. No? Ito po ay nakatuon sa misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At mula doon sa 3 araw na yon, umiinog ang buong Kwaresma, at hindi lang buong Kwaresma, bagkus yung buong liturgical year ng simbahan. Lahat ng gawain ng simbahan doon nagmumula. No? So nitong nakaraang Kwaresma, tayo ay nagsagawa ng pagsisimula nito nung Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday, at sa iba't ibang mga pamayanan natin dito sa parokya ng Banal na Sakripisyo, nagkaroon tayo ng mga pagdiriwang ng Daan ng Krus, no, sa mga area natin, at gayon din dito sa ating main church, no, at nagkaroon din tayo ng isang Lenten recollection bilang paghahanda sa mga mahal na araw na ito. At kahapon, nagsimula na tayo ng Semana Santa sa pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas o Domingo de Ramos. At sa darating na Wednesday, Holy Wednesday, ay meron tayong pangkalahatang istasyon ng krus na gagawin sa ating academic oval sa ganap na 4:00 ng hapon. At Go ahead po, Apo. Oo, at pagdating ng Huwebes Santo, papasok na tayo dun sa mga pinakamahalagang pagdiriwang ng simbahan. So, yan yung pag-aalaala ng huling hapunan sa ganap na 5 ng hapon, na susundan din ng bisita iglesia, no? Yung traditional na bisita iglesia, nagaganap siya sa gabi ng Huwebes Santo, no? Although marami sa mga kababayan natin inuunahan na, no, kasi dahil sa scheduling at sa traffic at kung ano pang ibang dahilan, yung iba kahit hindi pa Huwebes Santo nagbibisita iglesia na. Pero karaniwang bisita iglesia ay sa gabi ng Huwebes Santo. Ang binibisita ay ang banal na sakramento na nasa iba't ibang mga altar of repose o tawagin repositoryo o monumento sa lumang kategorian ng mga Pilipino, no? And then sa Biyernes Santo ay ang Veneration of the Cross sa ganap na 3:00 ng hapon, nasusundan naman ng misa ng prosesyon ng Santo Entierro. Hapon. At yung Sabado de Gloria, yung pinaka-importanting pagdiriwang sa buong taon, masigit pa sa Pasko, ay ang Easter Vigil na isasagawa naman natin dito sa Holy Sacrifice ng 8:00 ng gabi. Opo, dun po sa mga binanggit po ninyo, Brother Mark, kamusta po yung demographics natin ng ating mga churchgoers? Marami po bang mga kabataan o estudyante ang nakikilahok sa mga ganitong okasyon, o karamihan po ay yung mga mas nakatatandang populasyon? Sa totoo lang, Ram, yung sa Parish of the Holy Sacrifice, no, sa regular services natin, halong-halo ang mga maninimba natin, no. In fact, ang Parish of the Holy Sacrifice, karamihan sa sumisimba sa atin ay hindi nakatira sa loob ng UP campus or within the jurisdiction of the parish. Marami tayong transients na sumisimba. Maraming kabataan din ang sumisimba pa rin, no? Pero mas nakakahigit pa rin syempre ang ating masisipag na senior citizens, no? Lagi pa rin silang laman ng simbahan. Pero pagdating itong mga mahal na araw, lalong-lalo na pag Huwebes Santo, tayo ay nakakakita ng libu-libong maninimba na dumadalaw sa ating parokya, lalong-lalo na pagbisita iglesia, no? Halo-halo, batang-bata, ilan sa atin mga estudyante, no? Karamihan sa mga estudyante natin kasi nagbabakasyon sa mga panahong ito, no? Pero meron pa rin mga estudyante natin at gayon din ang ating mga alumni na bumabalik sa Parish of the Holy Sacrifice para dumalaw ngayong mahal na araw. Oo, and which connects po doon sa aking susunod na question po, Professor Nestor and Brother Mark. Yung susunod ko pong katanungan is,
Masasabi po bang nagbabago talaga ang kultura over the years? Lalo na't meron na ngayong internet, merong social media platforms na nagiging rekurso ng mga kababayan natin kumpara po noon kung saan ay pili lang yung mga programs na sumasahing papawid sa TV. So, wala po yung mga masasayang program, sarado yung mga establishmento, tahimik daw at saka taimtim daw talaga ang kapaligiran tuwing Semana Santa noon. Pero ngayon po ay meron na rin because of the social media. Siguro po Professor Nestor muna and then kay Brother Mark. Prof. Nestor, nagbabago po ba siya over the years po? Ang pananaw naming mga antropolohista, lahat ng kultura ay patuloy na nagbabago. Ang mga kultura na nagre-refuse sa pagbabago, ultimately ay nagiging mga extinct na kultura. Pero ang pagbabagong ito ay gradual, hindi naman bigla-biglaan, ano? So hindi natin napapansin ang mga pagbabagong nagaganap maliban na lang kung ipagkumpara natin ang isang malayong panahon at ang kasalukuyang panahon. Sa ngayon, syempre iba na ang henerasyon ng mga miyembro ng Generation Z, ng mga kabataan. May iba't iba na silang sources ng kanilang kaalaman. Hindi na lang ang eskwelahan, hindi na lang ang simbahan, hindi na lang ang gobyerno. Ang laki-laki na talaga ng impluensya ng internet sa kanila. Pero ganun pa man, so masasabi ko na hindi tulad dati kapanahunan ko at mapapaghalata ang aking panahon. Talagang wala kang ibang mapapanood kundi religious programs lamang sa TV. Ano? Pero ganun pa man, ang mga kabataan ngayon, so napakarami nilang choices, pero pwede pa rin silang manood sa online programs ng mga religious programs at napaka-accessible na. Dati kasi kung ano lang yung pinapalabas sa TV, yun ang papanoorin mo. Kung ayaw mo ng Ten Commandments, edi hindi ka manonood. Pero ngayon, mada-download mo, mapapanood mo sa internet ang iba't iba pang religious programs, Exodus, gusto mo, Passion of Christ, pwede mong mapanood. So, diyan pumapasok yung meron pa ring choice, yung individual, at doon siguro papasok anong ekspresyon ng kanilang pananampalataya. So, dito siguro nagda-diversify ang mga interests, pati na ang pamamaraan kung paano pinapamalas ang kanilang pananampalataya. Yes, opo. And maraming salamat po noon, Professor Nestor. Brother Mark, anong observation po ninyo dun sa over the years? Kamusta po? Naka-apekto po ba yung kasalukuyang mga social media platforms po para magkaroon ng changes po sa ating culture? Malaking factor, Ram, yung pandemic. No? Nung pandemya kasi napuwersa ang simbahan na mas maging visible sa mga social media platforms. No? At dahil dito, nagkaroon din ng pagkakataon ang simbahan na makaabot dun sa mga hindi niya usually naaabot na mga mananampalataya. No? For example, dito sa Parish of the Holy Sacrifice, although isa tayo sa mga pre-pandemic pa ay meron ng live streaming ng ating mga misa, mas lumawak yung ating naaabot sa live streaming. At kaya nga, bagamat ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ay naglabas ng guideline na babawasan na natin yung live streaming kasi para mahikayat ang mga maninimba na bumalik sa mga face-to-face celebration, nakita pa rin natin dito sa Parish of the Holy Sacrifice na mahalaga pa natiliin natin yung mga media platforms natin dahil nakakaabot ito hindi lamang dun sa mga may sakit na hindi makakapunta dito sa ating parokya, bagkus dun din sa mga konektado sa pamayanan ng UP na hindi na nakakapunta dito sa Diliman tulad ng ating mga overseas alumni at ganun din yung mga alumni na nasa iba't ibang bahagi na ng ating bansa. So, gaya nga ng sabi ni Professor Nestor, yung choices lumalawak, no? In fact, yung mga tao ngayon nangyayari na dahil varied na yung choices, may access na sila, namimili na rin sila kung saan sila sisimba ayon sa kanilang mga pangangailangan, no? Share ko lang, meron tayong 9 a.m. Mass dito sa UP at in-invite
tuwing linggo at in-invite natin dito si Father Francis Alvarez ng Kapisanan ni Jesus, no, ng mga Jesuita. And we've observed that over the years, parang nakabuo ng sariling community, no, small following si Father Francis. And in fact, maraming sumusubaybay through live streaming. Gayun din, maraming mga taga-ibang lugar, no? Minsan may mga lumalapit sa akin, magpapakilala at sasabihin na galing pa sila sa Cainta o sa Parañaque. Napadaan lang, minsan nakasimba doon sa 9 o'clock, nagustuhan, doon na sila sumisimba linggo-linggo kasama ng kanilang pamilya. Dahil yung style naman ni Father Francis, very educator kasi si Father Francis, so at nagtuturo ng religious education. So, meron siyang silabay, meron siyang handouts, ganyan. Nagugustuhan ng mga ibang tao. In fact, last Sunday, dineclare niya itong Holy Week as exam week. So, meron siyang may pinadala siya through an online link dun sa ating Facebook page na pwedeng ma-access rin ng lahat ng ating mga pakikinig ngayon na guidelines for reflection ngayong Holy Week para sa kanyang exam week. So, may PDF file doon. So, sinasummarize na yung reflection points nung nakaraang 5 linggo ng Kwaresma. So, ganyan. So, nag-a-adjust din yung paraan ng pagbibigay ng homily, paraan ng pagbibigay ng mga reflection points, no? Halimbawa sa UP, may mga umusbong na tradisyon mula dun sa pandemya, no? Particular na yung sa kandila. Kasi Opo. yung pandemic, nag-iisip kami ng paraan kung paano magkaroon ng physical element yung virtual participation ng mga tao, no? Kasi I think mag-a-agree sa akin si Professor Nestor na very kinesthetic yung mga Pilipino pagdating sa expression of faith. Kailangan may nahahawakan, tsaka may naamoy, may ganap, no? Hindi pwedeng abstract lang para sa mga Pilipino, no? So, isa sa mga naging paraan natin ay yung pag-aalay o pag-aalay ng kandila, no? At bahagi no yung naging tradition na pag Holy Thursday, kasi nung pandemya, yung Holy Thursday hindi pwede magbisita iglesia. Yes, bawal. Opo. Sa namin yung online channels namin kung saan pwedeng mag-alay ng votive candles, no? Kandila sa harapan ng Blessed Sacrament, no, bilang simbolo ng presensya ng bawat isa na dumadalaw sana dun sa altar of repose, no? At pwedeng isulat yung pangalan nila, pangalan ng mga mahal sa buhay at ng kanilang mga kapamilya, no? Nung una in-expect namin mga by the hundreds lang yung kandila, no? Dumating tayo sa point last year, over 2,000 candles ang naialay ng Holy Thursday, kulang pa, no? So, pag bumisita kayo sa Parish of the Holy Sacrifice ng Holy Thursday, yung buong railings natin puno ng kandila at yung harapan ng altar of repose punong-puno ng mga kandila na alay ng mga tao. So, dati wala yan. Ngayon, bahagi na siya ng parish life ng Parish of the Holy Sacrifice at isang unique feature pag nagbibisita iglesia ang mga tao sa Parish of the Holy Sacrifice. Ayun, so ganyan, maraming unti-unting nagbabago na mga tradisyon, no, mga kaugalian na nag-a-adjust din sa mga pangangailangan ng ating panahon. Oo, ayan. And speaking of mga pagbabago po sa kultura or kaya po mga adjustment po over the years, siguro po Prof. Nestor and Brother Mark, naniniwala po ba kayo na merong disjunct or kaya disconnect sa pagitan po ng mga nakatatandang henerasyon at saka nakababatang henerasyon pagdating sa pagpapasa or kaya po sa pagpapaunawa ng kaalaman or knowledge behind these traditions or practices? Parang ang konteksto po ay maaari daw sinasabing na ipapasa daw yung practice, pero yung reason behind those practice ay hindi naman daw po na ipaliliwanag ng mga matatanda sa mga bata. Example po is, bawal kumain ng karne pag Biyernes Santo. Pag tinanong ng bata, bakit po bawal? Basta bawal. Mga something like that. Ganun po. Prof. Nestor, go ahead po. Palagay ko yung tinatawag tong disjunct, quote-unquote, ay hindi ngayon lang nangyari. Ano? Kahit nung henerasyon namin o henerasyon pa ng mga magulang ko, nangyayari na rin yun. Ano? Marami sa mga practices na kapag tinatanong mo ay hindi naman maipaliwanag at madalas sasabihin, basta, ano? O, basta sumunod ka na lang. So ganun talaga ang
magkaibang henerasyon ng mga nakatatanda at mas bata. Hindi ko sinasabing tama yun, ano? Yes, yes. At dapat nga talaga na ipapaliwanag. Kaya Semana Santa ang pinag-uusapan natin o iba pang mga tradisyon. Ang problema kasi marami rin bato-bato sa langit, marami ring mga matanda, hindi naman din malalim yung pagkaunawa nila, no? Pag tinatanong mo ano yung biblical basis halimbawa ng mga ito, ay hindi rin nila alam. Ang alam din nila yung naipasa rin sa kanila na practice. Tapos nagkakaroon nga ng mga pagbabago kasi sa mga practices din, ano? At maaring ito ay tradisyon sa loob lamang ng pamilya. Halimbawa, sa aming pamilya noon, tatanda ko tuwing Biyernes Santo, tokwa lang ang kinakain namin, ano? So, hindi naman siguro ganon sa ibang mga pamilya, pero nakaugalian na namin at hinahanap-hanap ko, masarap naman, ano? At masustansya rin. So, nagkakaroon talaga ng pagkakaiba-iba at marami sa mga kabataan ngayon na napag-usapan natin ng social media, napapanood din nila yung mga ilang mga ritual. Yes. Minsan naiengganyo silang sumama. Halimbawa, sa amin, nabanggit kasi ni Brother Mark ang kainta, doon bandaron ako nakatire. Merong alay lakad yan ng Huwebes Santo. Ang dami-daming kabataan talagang papunta ng Antipolo. Marami sa mga kabataan talagang katuwaan, masaya, barkada, Banding. banding. Pero mula doon ay maaring kunin ang kanilang interes, paano papalalimin yung dinanas ninyong karanasan o nagpawis kayo sa paglalakbay, nagbahagi ng kayo ng tubig, merong mga dinadaanan kayo na nagpapainom sa inyo. Ano kaya ang reflection natin sa mga karanasang ito? So, yung mga ganitong pagpapalalim ay kinakailangan lalong-lalo na mula sa mas nakatatanda dahil sila ang dumaan din sa mga ganitong klase ng karanasan. Ayan. And Brother Mark, magandang nabanggit po ni Prof. Nestor, no, that dun sa quote-and-quote disjunct, sa atin naman po, lalo na po sa atin halimbawa mga nagsaserve po sa parokya, ano yung mga ginagawa nating hakbang para maipaunawa po sa ating mga mananampalataya yung kahalagahan at esensya po ng mga practices na ginagawa po tuwing Semana Santa? Rab, patuloy pa rin naman ang simbahan, no, sa kanyang efforts para maabot at maipaliwanag yung mga aspeto ng ating pananampalataya at yung aspeto ng mga tradisyon na isinasagawa natin tuwing Semana Santa, no. Hindi natin iniiwan pa rin yung catechesis, no, na kaakibat ng mga ginagawa nating mga devotionals, no. Kaya lang hindi rin natin maitatatuwa na napakaraming kabataan, napakaraming nangangailangan na maabot para maipaliwanag ang mga bagay na ito, no. Tama yung sinabi mo, minsan sasabihin na lang, ay bawal kumain ng karne, period. O kaya ay dapat bawal kumain ngayong araw na ito, period. Nakilimutan yung bakit. Bakit, no? yes. Para saan? At sa ating mga pagpapaliwanag, sa yung nakaraang Lenten Recollection, ganun din dun sa mga ating PubMax sa ating parish Facebook page, Parish of the Holy Sacrifice, at ganun din sa iba't ibang mga platforms natin, sinusubukan nating makaabot ang mga pagpapaliwanag tungkol dito, no. Pero nais ko lang ipunto yung isang naging model natin dito sa Parish of the Holy Sacrifice na sinusubukan naming bigyan ng katekismo, hindi na yung mga kabataan. Ang sinusubukan naming bigyan ng katekismo ay yung mga magulang, yung mga nanay natin sa area. Kasi sila yung magmumultiply ng catechetical instruction sa kani-kanilang mga pamilya. So nais ko rin sabihin sa ating mga mga nakikinig na mahalaga yung role na ginagampanan ng mga magulang, no. Maririnig natin pag nagkukwento tayo ng mga tradisyon ng Semana Santa, palagi ang kwento ay turo sa akin ng aking lola o turo sa aking mga magulang na ganito dapat ang ginagawa pag Semana Santa. Mahalaga yon na nanggagaling, nakaugat dun sa pamilya, no, na para sa simbahan ay ang
primary church, no, ng bawat isa. Ang domestic church, ang primary church. So doon tayo natututo ng ating gawaing pananampalataya. At doon natin napapalalim rin yung mga ginagawa natin. Hindi siya naiiwan bilang tradition lamang. No? Kasi minsan nangyayari for the sake of, no, dahil nakaugalian ko na to, no. Kahit dito sa UP nasusurprise kami kasi nasa gitna tayo ng lungsod at nasa gitna tayo ng isang academic community na tinitingnan ng iba na liberal at malaya. Pero pag tiningnan natin yung mga gawain sa ating mga areas, very traditional, no, very yung mga nakaugalian ng mga iba't ibang mga galing sa iba't ibang mga probinsya na tumira na dito sa UP Diliman, dala nila yung mga iba-ibang mga kaugalian nila sa mga probinsya tulad ng mga pabasa, pagpepenitensya, paggawa ng senakulo, no, na kailangan din nating palalimin sa konteksto ng pananampalataya. Kasi tama yung sabi ni Professor Nestor kaninang sa pagsisimula natin, magkaiba talaga 'yon, no? Yung pananampalataya ay ang ating paniniwala sa Diyos, ang pagtugon natin sa kanyang mga paanyaya na maniwala sa kanya. Ang tradisyon, ang expression ng pananampalatayang yun. At kaya lang, not necessarily all traditions are expressions of faith. No? Tapos, meron din tayong tinatawag na popular religiosity. No? Ang official na expression ng pananampalataya ng simbahan ay yung kanyang liturhiya, yung kanyang mga pagdiriwang sa loob ng simbahan, no, sa gawa ng simbahan. Pero mula doon din umuusbong yung iba't iba nating mga kaugalian na ginagawa ng Semana Santa tulad ng pasyon, ng prosesyon, ng istasyon ng krus, at iba't iba pang mga devotionals para ma-bridge tayo towards yung official liturgy of the church. Kaya mahalaga pa rin na bagamat ginagawa natin yung bisita iglesia, yung prosesyon, yung estasyon ng krus, nandun pa rin tayo at makakapagsimba pa rin tayo ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, at higit sa lahat, yung Easter Vigil. Ng Sabat de Gloria. Ayan, sige po. We'll pause for a break lang po, Brother Mark and Prof. Nestor. Dahil sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin kung ano po yung mga mahahalagang papel, no, ng mga institusyon gaya ng mga paaralan, ng media syempre at ng simbahan para mapagtagpo-tagpo ang magkakaibang tradisyon at pananampalataya sa loob ng bansang multikultural gaya ng Pilipinas. So hindi po natin kinakalimutan dito yung ibang faith, no, dahil ang Pilipinas po talaga ay multikultural, iba't ibang mga relihiyon at kultura ang bumubuo. So yun po yung ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. So sali po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagpo-post ng inyong mga katanungan, komento, suhestyon sa comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Ako po si Julius Babam. Kasali ka sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP Atin To. Halika na makinig sa DZUP. Tayo na makinig sa DZUP. Ikaw ako tayo sa DZUP. Kasali ka. Hello, Ma. O anak, kamusta school? Eto, nakakapagod. Tambak ng papers at exam. Kumain ka na ba? Mag-aalauna na. Opo. Kakain ko lang. Anong kinain mo? Instant noodles lang po para mabilis sa tipid. Ang dalas mo naman ata mag-instant noodles. Hindi yan maganda sa katawan, ha? Ugaliing kumain ng tama sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Pasok ka rito. Tara sa Kwentuhang May Utak. Kwentuhang May Puso. UP Atin To.
My name is Grace Ann Hintalan from BA Jorn. So, tuwing Lenten po, kami po ay nag-visita iglesia. Nag-fasting din po kami. Nag-visit po kami sa iba't ibang churches. Lalo na po kami na taga Bicol po ako, from Sorsogon. So, libot na po namin halos lahat ng simbahan sa Bicol. At nag-rosary po kami doon. At yun po yung ginagawa namin tuwing Holy Week. Ako po si Kirby mula sa BA Broadcast Media Arts Studies ng UP Diliman. Tuwing Semana Santa, ang pinagkaabalahan po ng aking pamilya ay siyempre bumiyahe at pumunta hindi lamang sa iba't ibang mga bakasyonan, kundi rin pati rin yung mga simbahan, kagaya ng bisita iglesia na tradisyon. At maliban po doon, siyempre, nagdadasal naman po kami at nagre-reflect po kami sa mga naging karanasan po ni Jesus sa kanyang mga huling araw. At ayun, ginagamit po talaga ang pagkataon ng Semana Santa para maging close kami bilang magkakapamilya. Ako po si Von Margaret M. Umali, BA Journalism student. Yung pinagkakabalahan po namin tuwing Semana Santa, umuwi po kami sa family sa Batangas, tapos nagsiswimming. Then last year po, na-experience ko po magbisita iglesia kung saan nagbumisita po kami sa mga simbahan around Pasig. Share mo yarn! Ayan, nagbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP atin to. Pasadahan ko lang po ng mabilis yung ilan po sa mga nagpadala ng mensahe po sa ating DZUP Facebook page. Mula po kay Steven Ilagan, ang sinasabi niya po, mula pagkabata, madalas po namin ginagawa tuwing Semana Santa ang pagbisita sa iba't ibang simbahan na malapit sa lugar namin. May mga pagkakataon din na nananatili lang kami sa bahay at nanonood ng mga palabas at pelikula na may kaugnayan sa mahal na araw. Mula naman po kay Gaylord, madalas kaming pamilya na namamasyal tuwing Semana Santa. May mga pagkakataon pong bumibisita kami sa iba't ibang simbahan. Kung sakali namang walang mapuntahan, nagninilay sa loob ng bahay at nanonood ng Lenten Special. Mula po kay Antonio Ocampo, bago ang pandemya, tuwing Semana Santa, madalas na pumupunta ang pamilya namin sa Tagaytay, kung saan mayroong bahay ang angkan ng tito ko na ginagamit para pambakasyon. Sa pananatili namin doon, nililibang namin ang sarili namin sa mga gawain at aktibidad na panlabas tulad ng swimming, basketball, jogging, dahil walang telebisyon at internet at mahina ang signal. At mula po kay Phoebe Hoxon, magmula noong lumipat kami ng aming bahay, ay naging kaugalian o panata ng pamilya namin ang pamimigay ng pagkain o mga inumin sa mga nagpoprosesyon tuwing Biyernes Santo. At kung minsan naman ay bumibisita rin sa mga kalapit na simbahan. So mamaya, babasahin po natin, pagpapatuloy po natin, babasahin po natin yung napakarami pong mga mensaheng ipinadala sa DZUP Facebook page. Balik po tayo sa ating talakayan. Kasama po natin Professor Nestor Castro po ng UP Department of Anthropology at si Brother Mark Puruganan mula naman po sa Parish of the Holy Sacrifice dito po mismo sa loob po ng UP Diliman Campus. Ayan, so balik po tayo sa ating talakayan. Yung aking pong kasunod na katunungan, madalas daw po ay kinakalimutan ng media or kaya po ng iba't ibang mga institusyon yung ating mga kababayan na hindi Katoliko. Tinitake for granted daw na tipong pare-pareho lang yung ating practices na sa totoo naman ay may pagkakaiba talaga. So ano po ba ang gampanin ng mga paaralan para maituro at mapagtagpo-tagpo ang magkakaibang tradisyon at pananampalatayang Pilipino, lalo po't ang ating bansa ay multicultural? Siguro unahin po natin, Prof. Nestor. Tama yung binanggit mo, Ram, dahil ang Pilipinas talaga ay multicultural, iba-ibang ating ethnic backgrounds, iba-iba yung ating mga regional affiliation, iba-iba yung ating mga religious affiliations din, So, dapat lagi yung inaalala. At ang layunin natin ay huwag maka-offend sa mga iba na iba ang paniniwala. Nabanggit mo ang papel ng educational institutions, So, ang UP kasi ay non-sectarian institution. So, hindi naman nagsisimula ang klase sa isang pagdarasal, Yes. Pagamat
may mga napakaraming okasyon na nadadaluhan ko kahit ito'y faculty conference o student conference, student activity na meron pa ring pagdarasal. At as much as possible, kinakailangan na ecumenical ito, no? Yung dahil ang mga participants do sa activity ay hindi naman lahat Katoliko, so maaari tayong magdasal sa isang kumon na kinikilala nating Diyos, ano man ang kanyang pangalan. At walang pagbanggit sa ilang mga pangalan na-identify lamang sa ilang religious affiliations. So yun yung pagiging sensitibo sa iba. Pero hindi rin naman datin dapat ikaila na mayorya pa rin ng Pilipino ay mga Katoliko. So halimbawa nga sa klase ko, meron akong pinagawang exercise sa kanila itong Holy Week. Bagamat bakasyon, sabi ko, sige, pag-uwian ninyo sa kanya-kanya ninyong probinsya, mag-obserba kayo sa mga Holy Week activities sa inyong lugar. Tapos pagbalik ninyo sa klase, pag-usapan natin. Tapos natanong ko na rin sila, teka, ano nga ba ang inyong mga religious affiliation? At nagulat ako, isa lang sa isang class ng bagay, maliit na 25 students, isa lang yung nagsabi na siya ay born again. So sabi niya, kami sa pamilya namin, walang mga ganyan. At kinausap ko siya, sabi ko, sige, nirerespeto ko yung paniniwala mo, pero since this is an anthropology class, maganda rin obserbahan mo ano yung nangyayari sa iyong komunidad, anong ginagawa ng mga tao habang Semana Santa. Tapos yon pag-uusapan natin. So hindi lang yung ano yung ginagawa ninyo sa inyong pamilya, kundi sa iba. Hindi ang layunin doon ay ma-convert siya, kundi magkaunawaan sa iba't ibang pamamaraan ng pananampalataya ng iba't ibang tao. And before ko po ibato yung tanong po kay Brother Mark, tama po Prof. Nestor, sa kolehiyo ay merong subject na comparative religion, pero kasi po sa high school, ang katuwiran nila, wala namang religion subject, pero pwede naman siya, Prof, di ba, ipasok halimbawa, araling panlipunan, yung mga ganun po. Tama yun, pero yung comparative religion sa college, hindi rin naman hindi pa talagang required, pero yes, elective. So hindi lahat din nakakakuha noon. Yes. Tapos depende pa paano pinapatakbo rin ng teacher o ng professor yung kursong ito. Kaya kinakailangan din tignan. Pero tama ka, Ram, na kasi ang pinaka-foundation ng mga bata, pagdating sa kolehiyo, buo na yan Kaya kinakailangan talaga sa basic education. So sa elementarya pa lang, sa high school, napapag-usapan na yung respeto sa diversity ng mga Pilipino at kasama na doon ang religious diversity. Hindi ang layunin ay i-convert ng isa ang isa, pero paano tayo magkakarespetuhan kahit na magkaiba ang ating paniniwala, pananampalataya. Maaring ikaw ay Muslim, pero ako ay Kristiyano. So, ano ngayon? Anong gagawin natin? Minsan kasi mababaw din yung ating understanding sa mga bagay na yon. Ako, halimbawa, dati, akala ko lang, sige, hindi dapat pakainin ng baboy ang isang Muslim. Pero maraming hindi nakakaalam na kumakain ka rin ng baboy katabi ng isang Muslim na kaibigan mo, kaklase mo, ay offensive din sa kanya. Yes, opo. So, yung mga ganitong klase ng sensitivities, dapat tungkulin ng mga educational institutions ay maituro. Ang tinuturo natin ay yung competence in dealing with diversity. Opo. Kumbaga po, Prof, ay hindi layunin na ipalaganap siya as the gospel truth, dahil may kanya-kanyang pananampalataya po yung bawat isa po. Tama yan. Apo. And, Brother Mark, your insights po, please. Apo. Oo. Interesting yung positioning ng Parish of the Holy Sacrifice dito sa University of the Philippines. Kasi aware ang parokya na isa lang siya sa marami pang pananampalataya na may presensya dito sa ating pamantasan. And we find it
an opportunity to dialogue with other peoples of faith, no? Klaruhin ko lang na yung pagdiriwang ng Kwaresma at ng Holy Week ay hindi lamang natatagpuan sa simbahang Romano-Katoliko, no? Bagkus yung iba pang mga religious denominations na Christian ay may kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang ng Lent at ng Easter season, no? Nagkakaiba-iba lang sa kung paano ang expression ng mga panahong ito. In fact, ang Parish of the Holy Sacrifice at ang Church of the Risen Lord ay merong ginaganap na ecumenical salubong, no? Ritual ng ecumenical salubong. Pagkatapos na magdiwang ng Romano-Katoliko ng salubong, ng traditional nating salubong tuwing Easter Sunday. This year, mangyayari siya sa ganap na alas 5 ng umaga. Pero yung ecumenical salubong, magtatagpo ang dalawang simbahan sa panulukan ng J.P. Laurel at ng Agoncillo Street. Magtatagpo ang dalawang simbahan at magkakaroon ng mutual greetings Easter sa bawat isa, no? Para ipakita rin yung pagkakaisa ng mga Christian churches sa pagdiriwang ng Easter. At idagdag ko rin lang na banal ang mga panahong ito para sa atin at ganoon din natataon kadalasan na ang mga kapatid nating Muslim ay nagdiriwang rin ng kanilang Ramadan, no? At banal rin ang mga panahong ito. So, mahalaga na merong awareness ang bawat isa dun sa mga pagdiriwang na nagaganap, no? Bilang expression ng pananampalataya sa iisang Diyos, no? So, isa lang yan sa mga halimbawa nung diversity ng cultures within the university and how we can respect each other, no? Kung paano natin bibigyan puwang ang bawat isa sa mga pagdiriwang na nagaganap. Opo. And speaking po of the cultural and religious diversity, Brother Mark and Professor Nestor, may mga tagapakinig po tayo na nagpadala po ng kanilang mensahe. Basahin ko lang po yung dalawa po. No? Kagaya po ni Ezra May, sabi niya, wala po kaming Semana Santa gawa ng relihiyon namin INC. Pero dahil walang pasok ang aking nanay sa trabaho sa mga araw ng Semana Santa, ay madalas naming inilalaan ang mga ito sa pagge-general cleaning ng aming bahay at pagkain ng sabay-sabay. At si Karen din po, sabi niya, isa po akong born-again Christian kung kaya wala po kaming Semana Santa. Gayunman, dahil ito po ay walang pasok, madalas po na nasa bahay lang po kami at nagpapahinga, pero si Papa po ay dumadalo sa fellowship o conference ng mga katatayan na inorganisa ng aming karelihiyon. So ganun po, nung nagtatagpo, kagaya po nung binanggit ni Brother Mark, merong ecumenical salubong. Tama po no Brother Mark? Ecumenical salubong na nangyayari, no, na magkaibang sekta, magkaibang religion, pero may iisang tradition or practice po na ginagawa. Ayan, yung next po nating pupuntahang katanungan, marami po nagpapatanong nito and your insights po please, Professor Nestor and Brother Mark. Ano po yung inyong saloobin doon sa ating mga kababayan na nagpepenitensya, ayan, at saka nagpapapako sa krus, kahit na dinidiscourage daw po ito ng ating simbahang Katolika? Prof. Nestor po, please. Kanina nabanggit mo, Ram, na sa Pampanga ginagawa ito, no? Sa katunayan, pati sa aming hometown, which is Pasig, ano? Parte siya ng Metro Manila, pero mula nung bata pa ako, tuwing Good Friday, ako'y nanonood ng penitensya sa Barangay Pineda. Dahil ang barangay na yon ay mabundok, doon ginagawa ang penitensya. At ito ay parte na ng tradisyon ng Pasig. So it's a local tradition. Dito ko nga sasabihin na ito ay tradisyon at siguro ekspresyon ng pananampalataya ng ilang tao. Dahil hindi naman lahat nagpepenitensya at hindi rin naman lahat nanonood ng penitensya. Pero may mga tao na talagang ito ang kanilang expression of faith, ano? Na-interview ko yung iba na sila ay namamanata, meron silang mga kahilingan sa Panginoon at ito ang pamamaraan nila na ginagawa para makamit yung mga kahilingan yun. Meron naman panata na naipasa pa sa kanila. No? Sabi nila, wala akong dagdag na kahilingan. Pero ito'y kahilingan ng aking ama at aking pinagpapatuloy hanggang sa ngayon kahit wala na ang aking ama. So,
ito sa akin ay isang klase ng lokal na tradisyon at makikita natin may mga iba't ibang lugar sa Pilipinas na mayroong ganitong tradisyon. So ako, hindi ako tao ng simbahan, nire-respeto ko ang kanilang practice. Pero siguro minsan ang nabe-blur na lang yung kung kailan ito nagiging isang primarily touristic event, kasi nanood din ako ng pagpapako sa cruise sa San Pedro Cutud sa Pampanga. Grabe, ang dami-daming turista, maraming mga puti, at may mga puti pa ring nagpapapako sa cruise. So nagiging siguro yung nagpapapako maaring pananampalataya rin nila yon, pero talagang blurred na yung lines kung ito ay isang religious event o isang touristic festival. So, kaiba doon sa binanggit ko sa Pasig na hindi naman yung dinadayo. So, ginagawa nila yon dahil panata, hindi dahil para may ipakita sa mga tagalabas sa kanilang ginagawa. So, sa akin, respeto sa mga ito. Pero sana mapalalim ano ang kahulugan ng mga ito, bakit ito ginagawa, ano ang kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon. Ayan, and thank you po Prof. Nestor. Brother Mark, your insights po doon sa konsepto po ng pagpapapenitensya at saka po pagpapapako sa krus. Go ahead po Brother Mark. Opo, noong 2015, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ay naglabas na rin ng statement bilang gabay sa mga nagsasagawa ng mga ganitong pagpipinitensya. Officially, the Church discourages it. Kasi marami namang ibang paraan. Mas nakakakita na tayo ng iba't ibang paraan, expression ng ating penitence, ang ating pagtitika. At hindi na kailangan yung extreme na physical harm na gawin sa ating mga sarili para lang tayo ay magpakita ng ating pagtitika sa mga kasalanan. In fact, mas mahalaga na tayo ay magkumpisal, mas mahalaga na tayo ay magdasal, at mas mahalaga na gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Pero hindi rin natin maalis na nakaugat ito minsan sa malalim na tradisyon, lalong-lalo na yung mga may panata, na ni Professor Nestor na yung iba kasi paniwala nila, nabitbit nila yung mga panalangin ng kanilang mga ninuno at itinutuloy nila yung naipangako na nila sa Panginoon upang iligtas ang kanilang pamilya mula sa kapahamakan or sa sakit at iba't iba pang mga intensyon. Magugulat ka, although dito sa ating pamantasan, wala tayong ganitong practice. At least, walang practice na reported in our areas of penitensya. Pero magugulat ka, sabi nga ni Professor Nestor, meron sa Pineda sa Pasig, ganun din sa Malibay sa Pasay, na bagamat nasa gitna ng lungsod, ay patuloy pa rin yung matandang tradisyon ng flagellation o pagpipinitensya. Yes, opo. So, mahalaga siguro na maintindihan ng mga penitente, ng mga nagpa-flagellate, na hindi ito kailangan at hindi ito in-encourage ng simbahan, pero dahil kusang loob rin naman nilang inaalay ito sa Diyos, mahalaga na nasa tamang konteksto yung ginagawa nila. At gaya ng nabanggit ni Professor Nestor, ay hindi ginagawa upang maging paraan ng turismo at paraan na maging curiosity para dun sa mga nanonood. Kasi ibig sabihin nun, yung penitensya ay hindi na lamang alay sa Diyos, bagkus patungo na sa sarili, para sa self-gain na yon. At normally nga, mga penitente, hindi nagpapakita ng muka, hindi nagtataklob para hindi makilala. Kasi it's a private devotion towards God Himself. Ayan, opo. And marami pong nakibahagi po, Prof. Nestor and Brother Mark, dito po sa ating talakayan ngayong hapon. Pasadahan ko lang po ng ilan yung mabilis. Si Gilbert po, Gilbert Abueg, sabi niya po, nakakamiss magsimba at makibahagi sa mga gawain ng Parish of the Holy Sacrifice, lalo na kapag Paschal Triduum.
ibang-iba kaysa sa mga traditions dito sa Cavite. I am a former lector or commentator of the parish from 2002 to 2012, sabi niya po, and very candid at enlightening din ang mga paliwanag ni na Professor Nestor at Brother Mark. Thanks for having this conversation, especially this Holy Week. Ayan, may ilan pa po dito mula kay Josephine Lian. Nakaugalian na ng aming pamilya tuwing Semana Santa ay manatili sa loob ng bahay at magbanding. Nakasanayan na rin ang hindi pagkain ng karne tuwing Semana Santa at ang pagpunta sa kalapit na simbahan. At mula naman po kay Cleo Ann Piedad, bukod po sa pagsasama-sama at pananatili sa bahay tuwing Semana Santa, ay nakagawian na po ng aming pamilya ang pagluluto ng binignit. Ito po yung ginataang halo-halo no, sa Bisaya. Binignit na pinagsasaluhan po namin dahil bawal nga po ang pagkain ng karne. Ayan. So, ito po, meron po tayong second batch po ng mga nagpahayag po ng kanilang saloobin doon sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Anong pinagkakaabalahan mo o ng inyong pamilya tuwing Semana Santa? Tara na, Share Mo Yarn. Share Mo Yarn. I'm Lee Magbitang, BA Journalism student. Tuwing Lenten, aside sa pagro-rosary at pagsisimba, wala naman na po kami masyadong pinagkakabalahan ng family ko. Kasi nandito lang din naman po kami sa Manila. Christian Paulo Fuentes, freshie from BA Broadcast Media Arts and Studies. Pinagkakabalahan ng family namin tuwing Semana Santa. Ever since the pandemic, usually we're just at home. So, nagsistay lang kami doon. Pero yung religious tradition ng pagdadasal, especially ng lola ko, nagagawa pa rin. And nanonood kami ng kung ano meron sa TV. So, usual na dyan yung movies about the Passion of Christ. So, very common yun. Pero generally, ang ginagawa namin is magstay sa bahay. Pati na rin yung gawin yung mga bagay na nakakapagpa-relax sa amin or anything na pwede namin gawin sa loob ng bahay na hindi tasky or yun hindi usual namin ginagawa pag busy kami. Share Mo Yarn. Yan, nagbabalik po ang ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Your insights po siguro, Prof. Nestor and Brother Mark, doon sa mga narinig po ninyong mga mensahe ng ating mga kabataan, lalo na yung kanila pong pinagkakaabalahan daw po tuwing Semana Santa. Go ahead po, Prof. Nestor. Makikita natin doon sa mga binahagi na talagang iba-iba na yung mga practices. Merong nagbibisita iglesia, mukhang yun yung pinaka-common. Meron yung mga nagdadasal, nagro-rosaryo. Meron namang nagbabakasyon at nagsasama-sama sa pamilya. So makikita na natin talaga na may diversity sa practices. Pero may mga nakikita rin akong common, yung gawain itong na pampamilya, At ito kasi yung dahil walang pasok, sama-sama, wala rin trabaho. So napaka-importante ang pagpapahalaga sa pamilya at napaka-importante na patuloy na matibay ang ating pamilya dahil ito ang pundasyon ng ating lipunan. So para doon sa mga iba naman na ginagawa lang ang mga ritual na ito dahil naging tradisyon, sana ay maipalalim pa natin ito, malaman saan ito nag-uugat at bakit natin ito pinagpapatuloy. Yan, thank you po, Prof. Nestor. Brother Mark, sa inyo po. Mahalaga sigurong maalala nating lahat na yung binibigay na espasyo nitong mga araw na ito, kasi yun nga, walang pasok, binibigyan tayo ng pagkakataon upang magsama-sama bilang isang pamilya, maging paraan din bilang pagkakataon upang pagnilayan ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang para sa ating mga Katoliko, bagkus sa lahat ng tao, iba't iba man ng relihiyon o pananampalataya. Kasi bihira tayo magkaroon ng space, yung wala talagang ginagawa at bibigyan tayo na makapagnilay. So, sana magamit natin tong panahon na ito. At para naman sa mga mananampalatayang Katoliko, ito ang pinaka-mga banal na araw sa buong taon. At gaya nga ng sinabi ko sa nauna kong nabanggit na ito ay pag-aalaala ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. At
ultimately pag-aalaala ng dakilang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Yung pagpunta sa simbahan, yung pag-attend ng mga religious services, yung mga popular piety practices natin, lahat ng ito ay nakatuon dun sa dakilang pag-ibig ng Diyos, no? Na dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, nakakatanggap tayo ng lahat ng biyayang tinatamasa natin, no? At ang pinakadakilang biyayang iyon ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. So, sana yung mga practices natin ngayong Holy Week, bagamat maganda na kahit yung mga matatanda nating kaugalian ay ma-revive, no? Nakikita natin na marami ring mga kabataan ang namumuno sa pagsisimula ulit ng mga traditional na practices, no? Yung mga magbabarkada na nagkakaaya ang magbisita iglesia, no? Yung meron nga dito sa ating mga areas, maraming kabataan nag-i-initiate ng mga pabasa, no? Bagamat iba-iba na ang tono, no? Na-modernize na rin soon. Pero mahalaga na sa mga paraang ito ay nagiging expression ito ng pananampalataya at nagiging espasyo para sa ating pagninilay. Ayan, thank you very much po, Brother Mark. And pasadahan ko lang po, yung lahat po ng iba pa nating mga hindi nabasang mensahe po, sina Aldwin, Rizalin, Agpawan, Charmaine Caraan, Dulce Amor, Orsolino, at si Ali Alvarez, at sa lahat po, Noel Toraha Plazo. Ayan, yung mga nagpadala po ng kanilang mensahe sa ating DZUP Facebook page at sa ating DZUP Facebook Live na nakasahing papawid ngayon. Maraming salamat po, no, sa pakikibahagi sa ating talakayan ngayong araw na ito. Siguro po, parting shots na lang po, baka meron po kayong mga announcement, activities, or mga babatiin po. Go ahead po, Prof. Nestor. Wala. Ay. Brother Mark, apo. Sige po, muli po sa ngalan ng ating Pura Paroko, Father Bong Tupino, nagpapasalamat po kami sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa mga programa ng ating parokya, ang Parokya ng Banal na Sakripisyo o Parish of the Holy Sacrifice. Ngayong Semana Santa po, makikita po yung mga gawain natin sa ating Facebook page, Parish of the Holy Sacrifice. Iniimbitahan namin po kayo na dumalo, no? Lalo na sa mga susunod na 3 araw, ang Holy Thursday, Good Friday, Easter Vigil, at yung ating salubong sa Easter Sunday. So sana magkita-kita po tayo. At bukod po doon, isisingit ko lang po, dahil nabanggit ko rin nakabahagi po ako ng Jesuit Communications Foundation, dahil napag-uusapan natin ang tradisyon at pananampalataya, kami po ay gumawa noong 2021 ng isang documentary video on the various traditions of Filipino Christians, no, bilang pagdiriwang ng 500 years of Christianity in the Philippines. Umeri na po ito dati sa mainstream TV noong 2021, pero ibabalik po namin sa Facebook page at sa YouTube ng Jesuit Communications Foundation yung Fiesta, no, documentary, no. Mapapanood po to sa Easter Sunday sa ganap na ika-6 ng gabi. So sana masubaybayan po natin ito. So maraming salamat po sa pagkakataong ito na makasama kayo sa kwentuhang ito. Opo, and maraming salamat din po, Brother Mark. Kindly extend po our warmest regards po to Father Bong Tupino, ang ating pong parish priest dito po sa Parish of the Holy Sacrifice. At yan po, maraming salamat po sa ating naging panauhin, Brother Mark Puruganan, in charge of liturgy ng Parish of the Holy Sacrifice dito po sa UP Diliman Campus. And Professor Nestor, baka meron po tayong mga announcement or mga activities. Go ahead po, sir. Wala naman akong announcement kasi binigyan ko na ng pagkakataon ng aking mga estudyante na makapagbakasyon at huwag kalimutan magnilay-nilay sa panahon ng mahal na araw. Salamat. Yan, maraming salamat po, Professor Nestor T. Castro, mula naman po sa UP Department of Anthropology. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating segment na Uy, Panalo!